Mga kapatid, can I encourage everyone to stand up, please? Sabayan na po natin yung mga tao nasa likod na maiingay. Sige, sabayan na po natin sila. Pwede bang kamayan natin sila, mga kapatid? Come on, church. Sabayan na natin sila. Ang ingay nila dun eh. Di ba, ingay na rin tayo nasa harap? Sige. Kamayan po natin yung bawat isa, no? Ayan. Can we spread love today? And today is God's Day, mga kapatid. Amen. Praise God. Holy Spirit, continue to move in our midst. Praise God. Na-miss niyo po ba ang bawat isa, mga kapatid? Amen. Amen. We miss each other so much. Amen. We miss each other so much. Pwedeng palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, God. Pwede bang lakasan pa po natin, mga kapatid? Those hands are made para po sa Panginoon. Amen and amen. So mga kapatid, today we celebrate Father's Day. Are we all aware of that? Today we celebrate the goodness of God sa buhay po ng mga ama natin na nasa lupa. Sa mga butihing ama po namin, sa bawat isang ama na nandito sa iglesia ng Panginoong Jesucristo, we really appreciate your hardship to provide for your family, to secure the needs of your sons and daughters, mga kapatid. We could see that those efforts, we could see those time and effort that you gave to every one of us na mga anak nyo po. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Pwedeng palakpakan po natin ang ating mga ama. Yan. Pwedeng lakasan pa natin para sa Panginoon na buhay. Maraming salamat po sa inyo, mga dakilang ama ng tahanan na patuloy na ginagawa ang lahat ng mga kaya, nagpupuyat, nagtsatsaga, naghihirap. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. Amen. I would like, sulitin ko na rin po yung oras, let's all welcome ang kapatid natin na sila, Sister Maribel. Yan. Let's all welcome. Si Brother Obed. Praise God. Praise God. And also Mikay. They were all imported, mga kapatid. Galing sa US yan. And also Jaira. Hi. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. We welcome you so much. And if there's anyone new to this church, mga kapatid, we welcome you. You can long with us. You can stay with us. You can be with us until you believe in Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Can we all bow down and feel the presence of Almighty God? Hallelujah, Father. So our Father, in the name of Yeshua, we praise you in this place today, O God. We magnify you in this place, O God. Lord, cleanse our heart, cleanse our mind, cleanse our soul, O God. Lord, palambutin niyo po ang puso ng bawat isa na nasa tahanang ito, na nasa iglesyang ito, O God.
at maging matabang puso. Itong mga puso namin, Panginoon, ay maging malambot sa banal mong salita. Lord, tinataas ka namin. Ikaw lamang ang may angat sa aming kalagitnaan. Itago niyo lang po ako sa inyong likuran. Manahan ang banal na presensya mo sa aming kalagitnaan. Panginoon, patuloy kaming magmamahalan sa biyaya at habag mo. Patuloy ka, magpatuloy po kayo na kumilos, mangusap, kumatok sa puso ng bawat isa. This is our prayer. In the mighty, majestic, and matchless name of our soon-coming King, Jesus Christ. Amen and amen. Pwedeng palakpakan po natin, Lord. Maari na po tayo mga kapatid. Amen, amen. Yan. Pwede bang pakisabi sa katabi natin, I love you with the love of the Lord. Ayan. I love you with the love of the Lord. I love you so much. And mga kapatid, ang teksto po natin, pag-aaralan natin sa mga oras na to, no? Ay nga pala, bago tayo pumasok dito sa pag-aaralan natin, is gusto ko lang, tawag dito, i-throwback yung nangyari last Wednesday. We're in, what do you call this? A worship night, right? Worship Sunday ba yun? Hindi. Yung, anong event na yun? Night of worship, yeah. Night of worship. Napapa-English ako, may mga imported tayo. And night of worship, mga kapatid. That was last Sunday, right, Kuya Bill? Last Sunday. I'm pretty sure, mga kapatid, na-miss nyo. Yung nangyari na yon. And I didn't even expect that the movement ng Panginoon during that time. Hindi ko inaasahan yon, but I feel it, and I do believe you guys feel it sa lahat ng umattend. Sa hindi po umattend, na-miss nyo yon. Next time umattend kayo para masaksihan nyo ang kabutihan ng Diyos. Ano? So, pakitabik naman yung katabi nyo hindi umattend. Attend ka na next time. Ayan. So, that was so good, mga kapatid, ano? The night of worship wherein we celebrate and we just worship God and God alone. Ayan. Pwedeng palakpakan po natin ang Panginoon. To me, that was a successful. Ayan. And also, magpustid na po tayo sa salita ng Panginoon. Okay? This text po is from Genesis chapter 3, verses 8 to 9. Pag-uusapan po natin ang dalawang verses lang, mga kapatid. Napatuloy at naniniwala ako sa karamihan sa atin na nabasa nyo na. This is a common and madalas nyo nang nabasa, mga kapatid. Genesis chapter 3, verses 8 to 9. But to me, this is something else, mga kapatid. So let us all read. Verse 8. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Let's continue reading. Ayaw. Ayan. Verse 9. But the Lord God called to the man and said to him, where are you? This is gonna be our main text, mga kapatid, sa mga oras na to. At para sa mga medyo nahihirapan intindihin ng English, tatagalugin po natin. Siyempre, i-cater po natin yan. Kaya niyo pong basahin ko sa inyo. Genesis chapter 3, verses 8 to 9. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Verse 9, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Dito lang po tayo magbe-base sa umagang ito, mga kapatid, at purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Siya lamang ang mataas sa mga oras na to. Purihin ang Panginoon. Pwede palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Praise God. Praise God. So mga kapatid, the big idea, let's proceed na po. The big idea of this text, or siguro balik na lang tayo sa context, kung saan pumasok ang kasalanan.
sa sanlibutan, sa mga tao. And itong mga binasa po natin mga kapatid ay yung nangyari after nilang kainin yung alin? Yung lansones. Yung rambutan. Joke lang. So yan. So etong nangyari na to ay after nilang kainin o pitasin ang pinagbabawal na bungang kahoy na nagdudulot ng kaalaman ng mabuti at masama. Amen? So yan. So nung dapit hapon na yon, God was walking. The big idea or the greatest problem of humanity is not the man is searching for God. Ano po yung ibig sabihin nun? Ang malaking idea, and let's all welcome sila Brother Arnold. Anyway, sorry. Nadidistract lang ako. The biggest idea po ng text na ito ay yung the greatest problem ng humanity ay hindi, o ng isang katauhan po, ay hindi tungkol sa ang tao naghahanap sa Diyos. Hindi po ito yung biggest problem ng sangkatauhan. The biggest problem daw po ay ang Diyos ang naghahanap sa mga taong nagkasala. Nakuha po ba natin? That is the biggest idea of this text. Pastor, paano yun? Parang ang gulo, parang ang hirap intindihin. Paano naging problema na ang Diyos ay naghahanap sa mga taong nagkasala? Di ba magandang bagay yun? Magandang bagay yun. But the biggest problem is, ma-unfold natin mamaya. Sasagutin ng scripture later on. So, let's proceed on that. Ano po, mga kapatid? So, nakukuha po ba natin? Huwag mo kayo matutulog, At huwag kayong mag-alala, mga butihing ama. Alam kong pagod na pagod kayo, iiksian lang ho natin yung topic natin ngayon. Ayoko nakakatulog kayo Ayoko naiinip kayo. Alam kong gustong-gusto nyo umuwi na, di ba? Joke lang. So, ito na. That is the biggest idea. So, the first question that God asked in Scripture, mga kapatid, ito po yung unang tanong ng Panginoon sa Scripture. At kung tatanungin nyo naman kung ano yung unang tanong sa Biblia, hayaan nyo pong banggitin ko sa inyo. Sa Genesis chapter 3, verse 1, ito yung unang tanong. At itong tanong na to, yung tanong ng serpent. Ano po? Verse 1, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Iyon yung unang tanong ng serpent, ni Satanas, let's say. Pero ano yung unang tanong ng Diyos sa banal na kasulatan? Ang unang tanong ng Diyos sa banal na kasulatan ay, Adan, ano yung nagawa mo? Hindi yun. What have you done? Ano yung nagawa mo, Adan? Hindi yun. At hindi rin naman, bakit ka nagkamali, Adan? Hindi rin yung tanong na yun. Instead, ang tanong ng Diyos ay, where are you? Nasaan ka? Yan. So makikita po natin, that is so powerful. Napaka-kapangyarihan po ng tanong na yan. Kung mas lalawakan po natin ang ating kaisipan. At kung i-imagine natin yung kabutihan ng Diyos, doon natin makikita kung bakit ba napakabuti ng tanong na to. Let's unfold this, mga kapatid, together. Are you with me? Amen? So the question, where are you? Nasaan ka? Is hindi tungkol geographically. Hindi tinatanong ng Panginoon kung nasaan si Adan physically. And as we read the text, they are hiding sa mga puno. And God knew, alam ng Panginoon kung nasan si Adan during that time. Nung tinanong siya ng, where are you? Are you with me? Naiintindihan po natin. You cannot hide from God. We all know that. Alam ng Panginoon kung nasan ka. Alam ng Panginoon kung ano'y ginagawa mo. But still, God is asking, where are you? Bakit? Sagutin natin mamaya. So, ibig sabihin, that question, where are you, is not geographically. Not geographical. It is about spiritual, mga kapatid. Ano po yung nangyari dyan? Nagkasala si Eva at Adan. Amen? Kinain nila yung lansones, yung rambutan. Ayan, anyway, huwag kayong hindi ako post prophets. Biro lang. So anyway,
Adam had lost communion. God is asking, where are you? It was spiritual. Bakit? Dahil si Adan at Eva, nawala na yung communion nila sa Panginoon. As we could see mga kapatid, siguro during this time, balik tayo, let's try to imagine lang, kung ano yung senaryo ng si Eva at Adan na kasama ang Panginoon Diyos. It could be they are walking with God face to face. Right? Kasi we are designed like that. To have fellowship with God. To have communion with them. So what happened was that, siguro during this time is, every day siguro they have a fellowship with God. Siguro hindi ko lang siguro once a week, nagkikita sila ng Panginoon, kumakain sila, nag-uusap sila. Doon tayo dinesign ng Panginoon to take care of the Garden of Eden, to have a fellowship with God, with Christ, to have communion with Him. Iyon po yung design ng Panginoon, bago pa o wala pa yung kasalanan. So that time, in the Garden of Eden, everything was perfect. Adam and Eve, no sin. Tama? Walang kasalanan si Eva at Adan. Pero dahil sa kasalanan, they lost the communion. They lost the relationship with God. They lost the intimacy sa Panginoon. Amen? They lost their position. So, and since that day, God has been asking every generation. Simula po nung the book of Genesis, chapter 3, verse 9, God is asking that question, where are you, up until today? Up until today, God is asking every one of us here in this building, where are we? Nasaan ka? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Yes, somehow nakukuha natin. Where are the fathers? Nasaan ang mga ama? Nasaan ang mga ina? Nasaan ang mga kabataan? Nasaan ang mga dalaga at binata? That is the question that God is keep on asking. Where are you? Where are the people who once burned with passion with God? Nakukuha po ba natin? Nasaan na yung mga tao na minsan pa sobrang init sa Panginoon? Nasaan na yung mga taong minsan, araw-araw uma-attend ng Sunday service? Where are you? Where is your passion? Where your intimacy? Where is your fire to God? And God is still asking that question. I knew, nung una tayo nagkakilala sa Panginoon, una nating nakilala ang Panginoon, yung first love natin sa Panginoon, yung kumbaga parang lahat ng mga bagay gagawin natin para sa Panginoon. Amen? All the efforts, all the time that we got, is gusto natin ibigay sa Panginoon. And still, but right now, we are declining into that performance. Admit it or not. So God is trying to address this to every one of us. Where are you? Nasa introduction pa lang tayo, pero nakasibangot na kayo. Mga kapatid, okay pa ba tayo? Ayan, amen. Pwede palakpakan natin si Lord. Parang bumibigat na yung ere, no? Parang bumibigat eh. Palakpakan natin si Lord ulit. Come on, church. So yeah, purihin po ang Panginoon. Where are we? Pakitabik naman yung katabi natin. Nasaan ka ngayon, kapatid? Ayan, nasaan ka ngayon? Okay? So yan. The first point that I would like us to see is, let's see the highlighted word, okay, mga kapatid? And the man and his wife hid themselves. Nung nagkasala po, si Eva at Adan, ano yung una nangyari? Yun. Siyempre, binasa na natin eh. Pag di nyo pa nasagot yun, ewan ko na lang. Nung nagkasala sila, nagtago sila, mga kapatid. Nagtago si Eva at Adan. At bago pa yung kasalanan, wala namang pagtatagong nagaganap eh. Tama? So the sin is always makes us hide. So sin pala, itong kasalanan pala na to, hindi tayo nagsisik sa Panginoon. Nakita niyo yung big idea kanina? Medyo sinasagot na, di ba? That man is seeking God, that is not the problem.
The biggest problem is God is seeking you right now, but you are not answering. That is the biggest problem of humanity, mga kapatid. Because ang nature, kapag tayo ay makasalanan, we always hide from God. We always decline yung calling ng Panginoon. Pakitabik yung katabi, sagutin mo na. Dali, pakitabik yung katabi. Sagot. Yan, sagot mga kapatid. So, bago pa yung kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, there was no shame. Amen? Hindi nila tinagpi yung, ano tawag dito sa dahon na yun? Basta dahon yun. At tinago nila yung sarili nila eh. Di ba? There's no shame. Hindi sila nahihiya. There's no fear, in short. There's no mask. Wala nang pagtatago, walang maskera. But right now, all of us here are hiding behind the ministry. Amen. Okay, let's tackle that later on. But sin make us cowards, all of us. And yes, we hide behind success in life. Sometimes because of our sin, we hide from our success in life. We hide from the titles. We hide na dapat marami akong pera, successful ako. At kinikilala ako ng mga tao. We hide from that title. No? And sometimes we also hide from ministry. Hindi porket magaling kang mag-preach, nakikinig sa'yo, mukhang okay o makatotohanan yung mga sinasabi mo, you have intimacy with God. It doesn't mean that way. Do you remember the time when we have the night of worship? That was so powerful to me. And I didn't even expect that yun yung mangyayari. So everything that happened that night is dahil lang sa Diyos. Dahil lang sa Panginoon, mga kapatid. And I was assigned kasi, para malaman lang na iba, no? Na-assign lang ako sa closing prayer. Biglaan lang yun. Hindi ko, biglaan lang. Chinat lang ako, closing prayer ako. Tapos hindi ko naman in-expect na ganun yung mangyayari. Ganun yung gagawin ng Panginoon. So anyway, that night is like, I was crying to God. That was my prayer all the time naman sa Panginoon. That Lord, send us revival, send us fire, na mas mag-init pa kami dahil Panginoon, sa second coming mo, in the day of judgment, pagsisisihan namin lahat ng ginagawa namin na to, na walang kabuluhan. That's my heart, mga kapatid. And I've been praying for since then. Kaya naman, sobrang nagwawala tayo dito. Sarap nun, di ba mga kapatid? And I know na sa mga nakamiss, okay lang yan, bawi tayo. Anyway, so yun. I was attacked spiritually after that time. After that, alam nyo, minsan hindi mo imagine no? Ito palang taon to, threat to sa kaharian ng demonyo. Atakihin natin. I was attacked spiritually. I hide from business, from the work itself, and sometimes baka ikaw din yun, kapatid. You are hiding from work, from business, not to attend the Sunday service, to have ministry with Christ, to commit your life to God. Busy ako sa school ko, busy ako sa mga dapat kong tapusin, busy ako sa work, busy sa business. Sometimes it's you, sometimes it's us. Most of us are like that. We hide from those things. So again, we also hide from religion. Hindi porket born again ka, na sinasabi mo na Kristiyano ka, it's okay yung relasyon mo sa Panginoon. You have intimacy with Christ. Hindi porket nasa Katoliko ka, INC ka, or kung ano pa man, kayo lang yung maliligtas. Edi kayo na, galing nyo. Hindi, joke lang. Ayan, biro lang mga kapatid, no? So anyway, sometimes we hide from religion. We hide from samahan sa grupo. Ano? We hide from that. And also, we hide from social media. We wanted to clout. Ayan, mga kabataan, nagigets to. Gusto nating mag-clout, ano? Gusto natin na hype, makita tayo sa social media, na high profile tayo, na kagusto-gusto tayo. Ang ganda-ganda natin, ang pogi-pogi natin. Say thank you, mga kapatid. Anyway, so yan. So we hide from busy schedules, just like what I said kanina. So the first effect of sin, mga kapatid, is separation. As we could see in this text,
nakita natin na separation yung unang epekto ng pagkakasala. Humiwalay po tayo sa Panginoon. And the enemy's greatest goal is hindi para tayo mag-commit sa Panginoon. Ang goal ng enemy ay magtago ka sa Panginoon. Pagtataguin ka niya, you feel shame, you feel guilt. Kaya, ang sabi ng enemy, huwag ka na mag-pray. Huwag ka na lumapit sa Kanya. Huwag ka na magsimba. Iyon yung atake ng kaaway sa atin. And there is this time, a lot of times in my life, na I commit a lot of sin. Of course, every one of us here are committing sin, mga kapatid. Ako lang ba yung nagko-commit ng sin dito? All of us? All of us? Amen, amen. Pwede palakpakan natin si Lord. Kapag hindi mo na nakita yung sarili mo, pag hindi mo na nakita yung sarili mo, hindi ka nagkakasala, perfect ka na. Okay? So, yan. Anyway. So, a lot of times, nangyayari sa atin ito, I commit sin, ayoko na magsimba, ayoko nang mag-church. Ako, nagtatago ako kay pastora, napatuloy akong chinachat. Ayan. Pero ginamit pa rin ng Panginoon, kaya ako nandito, nagsasalita sa harapan nyo, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Pwede balakpan natin si Lord. Ayan. So, the greatest goal ng kaaway is not to make us sin. Kasi, remember, that Jesus Christ did on the cross, wala nang laban sa atin ang kasalanan. The chain was already broken. Ala na po yan. So, ang gusto lang ng kaaway ay magtago ka. Huwag kang magpagamit sa Panginoon. Just like Jonah. Nakinain ng balyena, ng malaking isda, mga kapatid. Once in my life, I've been like that. Alam niyo po yung issue kay Jonah? Ang issue ni Jonah is ayaw niyang maligtas yung mga taga-Ninive. Nagtatampo siya sa Panginoon. That is the issue of his heart. At baka tayo may ganun ding issue sa ating mga puso, mga kapatid. So nawawala na yung intimacy sa Panginoon, kaya nawawala na tayo ng pagmamahal sa ating mga katabi. Kaya pakitapik po yung katabi, pakisabi, I love you with the love of the Lord. Amen. I love you with the love of the Lord. Yan. So, a man may hide from a pastor. Amen? Ang tao po pwede magtago kay Pastora Joy, kay Pastora Malo, kay Pastor Arnold. Pwede ka magtago sa isa sa kanila. Okay? Pwede ka magtago dyan kapag chinachat ka, kinakamusta ka, pwedeng hindi ka mag-reply. We've been to that. So, a man may hide from his wife. Mga ama, pwede ka magtago sa asawa mo. Madalas. Na may ginagawa kang kalokohan. Madalas din ba yun? Ako po, Father's Day ba naman, ba't tinitira mo kami, Pastor? Balik na rin natin. Yung mga wife, maaaring nagtatago ka sa asawa mo na may ginagawa kang something else. I don't know what is that. But you knew it to yourself. So a man may hide from the church. Ang tao pwedeng magtago sa simbahan. Pwedeng hindi ka umattend sa simbahan. Ano po? Pwedeng hindi tayo magsimba, umattend ng Sunday service celebration. Kasi masusunog tayo. Amen? Ayan po yung gawa ng kaaway. But no man has never hidden from the eyes of God. Remember that, mga kapatid. Kahit kailanman, walang tao na pwedeng magtago sa Panginoon. Pwede ka magtago kay pastora, pwede ka magtago sa simbahan. Pero never ka makakapagtago sa Panginoon sa mga kasalanang inaalagaan mo sa buhay mo. Sa mga kasalanan na inaalagaan natin. Pakitapik naman yung katabi, pakawalan mo na yung mga alaga mo. Ayan. Come on, church. Come on, church. Pakitapik yung katabi. Pakawalan mo na yung mga alaga mo. Ayan. So, ayan. Dahil hindi yan natatago sa mata ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Pwedeng palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hindi yan natatago. So as we continue reading, the first point that I would like us to see, that God wanted us to see, na ang kasalanan ay ginagawa tayong magtago sa Panginoon. Yung separation, mas malumaki yung gap. Makita natin na kahiya-hiya yung mga ginawa nating mga kasalanan. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon. Nakuha po natin yan. But let's continue reading. In the verse 9, the Lord God called. Ano to? Tumatawag ang Panginoon kahit na nagkakasala ka.
So, what does it mean? God pursues before He punishes. Bago ka parusahan ng Panginoon. Alam ni Eva at Adan na ang kabayaran ng kasalanan, they are all aware. In the previous verse, mga kapatid, sinabi ng Panginoon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag kinain nyo yung bungang kahoy na to. Aware sila doon. But instead, naloko sila ng serpent. They are all aware, kaya nagtago sila sa Panginoon. But instead, I would like us to see na God pursues before He punishes. So bago tayo parusahan ng Panginoon, bago kapaluin ng Panginoon, bago tayo dumating sa second coming of Christ at husgahan tayo ng Panginoon sa mga ginagawa po natin, pinupursu po tayo ng Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon. Let's go back. The Lord God called. Ayan. Notice the wonder of the text, mga kapatid. Si Adan nagkasala. Yet, ang Panginoon, ang kabutihan po ng Diyos, hinahanap pa rin siya. Tinatawag pa rin siya. Okay? Adam rebelled. Si Adan nagrebelyo sa Panginoon. Yet, God is still calling him. Pwede naman parusahan na lang si Adan, di ba? Di ba? Pwede namang hindi naman tawagin ng Panginoon si Eva at Adan. Pwedeng parusahan na lang sila ng kamatayan. Pero bakit tinawag pa si Eva at Adan ng Panginoon? Makikita niyo po yung grasya ng Panginoon. Iyon yung biyaya at habag ng Panginoon. Before judgment comes, a voice. There's a voice. Before wrath comes, there's an invitation. There is calling. Before the curse comes, there is calling. Bago magkaroon ng curse sa sanlibutan, may pagtawag ang Panginoon. Iyon yung tinatawag na butihing pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid. That is the mercy of God. So what is the application? Some fathers here, nagfe-failed bilang ama. Let's try to admit this. Sometimes you failed as a father. You failed to provide. You feel like you're not worthy. Kapag hindi ka makapag-provide, you may failed. Nagkasala ka sa anak mo at sa pamilya mo. Some mothers carry regret. Ilan sa mga magulang po na dito, may regret sa pagpapalaki sa mga anak ninyo. May regret sa taong pinakasalan mo. Sino yun dito yun? May regret sa taong minahal mo. Ano? So, some young people here in this place are running away from God. Youth people, I'm talking about you. I'm talking to you right now. Maybe you are running away from God. You wanted to get busy. You wanted to enjoy life. Gusto mo mag-inom, gusto mo magsaya, gusto mo mag-party. Pero in the end, alam mo kung saan ka pupunta kapag pinurso mo yan. Distraction ang kapupuntahan niya, mga kapatid. I've been there. I've been drinking. I've been partying. Pero wala pong dulot sa buhay natin yun, mga kapatid. Ang magandang dulot ng Panginoong Hesukristo ay kakaiba. Ang dulot ng Panginoong Hesukristo ay buhay. Ang dulot ng Panginoong Hesukristo ay kalayaan. You're looking for freedom, sa Panginoon mo lang po yan matatagpuan. Pwedeng palakpakan po natin si Lord. Alam niyo kapatid, bakit tumatawag ang Panginoon sa atin? Why He is calling? The Lord God called, hindi dahil kailangan niya tayo. Tinatawag po tayo ng Panginoon hindi dahil kailangan niya tayo. Tinatawag niya tayo dahil mahal niya tayo. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Tinatawag ka ng Panginoon sa mga oras na to dahil mahal ka niya. Hindi, sa totoo lang, hindi tayo kailangan ng Panginoon. Tinatawag niya lang tayo dahil mahal niya tayo. Pwede palakpakan natin ang Panginoon? God is knocking at the door of your heart right now because He loves you. He died for you because He loves you. That's the reason why, mga kapatid. Next point po. As we could read in verse 9.
This is the highlight of this text. Sabi ko, saglit lang ako. Where are you? God is asking, where is your heart? Nasaan yung puso mo, kapatid? So this question, where are you, is revealing the heart. This is not to reveal where you are sa Panginoon. Hindi para tanungin ka ng Panginoon kung nasan ka ba talaga, dahil alam ng Panginoon kung nasan ka at kung ano yung sitwasyon ng puso at isipan mo. This question is to reveal your heart, to assess our heart. Where is your affection? Where is your devotion? Where is your worship? Sino ba yung sinasamba mo? Sino ba? Kanino ka ba devoted? Sa mundo ba o sa Panginoon? Alin lang yan sa dalawa, mga kapatid. Devoted ka sa mundo o sa Panginoon? Devoted ka sa iyong trabaho o sa Panginoon? Nakakalimutan mo ang Diyos o ang Panginoon? So you can be in church and still be far from God. Amen? You can sing songs and still be hiding from Him. Pwedeng kumakanta ka. Magaling kang kumanta, magaling kang umawit. Pero marami kang tinatago sa puso mo. Maybe you are hiding from God. You can preach sermons and still be hiding from God. So the question is not, nasan yung paa mo? Where is your feet? So the real question is, nasan yung puso mo? Nasaan yung kaluluwa mo? Nasa Panginoon ba o nasa mundo? That's the biggest question, mga kapatid, sa mga oras na to. Dito na po ako magtatapos. Saglit lang ako. Kuya Bernard. Alam niyo po, kung aaralin po natin ang Biblia, the whole Bible, saan ba to patungo? Ano ba yung tinatalakay sa Biblia? On this question, where are we? So the whole points to this is, in the book of Genesis, ang Panginoon hinahanap si Adan sa Garden of Eden. Amen, mga kapatid? Ang Panginoon hinahanap siya. Tinawag nga siya, where are you? But 1,000 of years later, another scenario yung nangyari. Another story ang nabuksan. Another garden. Another Adam. Nakuha po natin? Another Adam. Another search. Ibang klaseng paghahanap. And it was Jesus Christ. It was Jesus Christ who is seeking those who were lost. That's the whole point of the Bible. Si Adan, mga kapatid, nagtago sa mga puno. Amen? Are you with me? Si Adan nagtago sa mga puno. Pero ang Panginoong Hesukristo napako sa puno. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Si Adan nagdulot ng kamatayan. But this another Adam, which is Jesus Christ, nagdulot ng buhay. Yes, God. Move in this place, oh God. Si Adan po tumakbo mula sa Panginoon. Pero ang Panginoong Hesukristo lumapit patungo sa atin. On the cross, mga kapatid, Jesus experienced the greatest separation na dala ni Adan. Na-deserve ni Adan. Na-deserve nating lahat na nandito. That is the greatest separation. Bakit?
so that sinners could experience the fellowship na nawala ni Adan in the book of Genesis. So, upang tayo maranasan natin yung fellowship sa Panginoon. Kaya ang tanong po ng Panginoon, ng Ama sa atin, since Father's Day, mga kapatid, the Father's question is, where are you? Where are we? Nasaan yung puso mo? Nasaan yung kaluluwa mo? Mga kapatid, mga minamahal, ang sagot po sa where are you? From the book of Genesis, the first question ng Panginoon sa tao ay sinagot ng Panginoong Hesukristo. It is finished. On the cross of Calvary, it is finished. It is done. Pwede ka bang tumayo ngayon at palakpakan ng Panginoon? Because it is finished. It has been done by Jesus Christ on the cross of Calvary. You have freedom because of Jesus Christ. Pinalaya tayo ng Panginoon, kaya deserves niya ng mataas na palakpakan. He deserves all the worship that you got because it is done. Bago mamatay ang Panginoong Hesukristo, sinabi niya, it is done, kapatid. Hindi mo na kailangan maghirap dahil it is done on the cross. Hindi mo na kailangan mahiya sa Panginoon dahil it is done, mga kapatid. Kaya kapatid, huwag ka na magtago sa Panginoon. And right now, God is asking you, nasaan ka? It is done. Lumapit ka lang sa Kanya. Praise God. Today is Father's Day, mga kapatid. It's not literally about the Father. Mga ama lang po na nandito. Patungkol din ito sa kabutihan ng Ama na nagligtas sa atin. Sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo na nagligtas sa atin. Na inalay ang kanyang buhay para sa atin. It is also about responding to the goodness of Father. Ano po yung tungkol? Ano po ito? Ito ay tungkol sa pagsagot sa nasaan ka. Where are you? Some fathers need to come home, mga kapatid. Mga minamahal. Mga ilan sa ama na nandito, you need to come home. Ilang magulang na nandito, you need to come home. Ilang mga anak na nandito, kabataan, some of us here need to come home. I do believe in that. Alam niyo po mga kapatid, the God who walked through the Garden of Eden with Adam and Eve that day, ang Panginoon na naglakad po sa Garden of Eden noong mga oras na yon, ay the same God that is walking in this building right now by the Spirit. And is still asking each and every one of us, where are you? Where are you? Hindi dahil hindi niya alam kung nasan ka. Where are you? Dahil gusto niyang malaman mo kung nasaan ka. Kung ano yung sitwasyon ng puso mo. Kung nasaan ka ngayon, saan ka ba committed? Sa mundo o sa Kanya? God knew where Adam was among the trees. Alam ng Panginoon kung nasaan si Adam, si Eden. So the greatest question was whether Adam, alam niya ba ni Adan kung nasaan siya? And it's the same question to every one of us here as well. He was trying na gisingin ang bawat isa sa atin. He was trying to awaken each and every one of us here in this place. Because that question, where are you, is an invitation from God, mga kapatid, to go back to Him. To examine ourselves, our heart, ano yung laman nito. God may be asking some of you right now, and the same question today,
Not because He doesn't know where we are spiritually, but because we have stopped seeing where we are spiritually. Dahil huminto na tayong hanapin yung sarili natin spiritually sa Panginoon. We stop seeking God because of our sins. We are hiding from Him. Naging komportable na tayo sa distansya o sa pagkakalayo po natin sa Panginoon. And His question is the gracious invitation, mga kapatid, para gisingin ang bawat isa nandito na nakatayo sa mga oras na to upang magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. At sinasabi ng Panginoon, anak, come home. Pwedeng palakpakan natin ang Diyos na buhay. Alam niyo po kung ano yung greatest response? Ano po yung pinaka magandang sagot po natin sa Panginoon o sa tanong ay, Lord, here I am. Lord, here I am. Lord, here I am, use me. Purihin po ang Panginoon. Pwede palakpakan po muli natin ang Panginoon. Our Father in heaven, maraming salamat po sa mga oras na ito na sinamahan niyo kami to examine ourselves, to get back to you, magbalik sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. And also, Lord, salamat dahil Ikaw yung Diyos na namatay at muling nabuhay para sa amin upang makaramdam ng kalayaan, ng new encounter and fellowship with you. Thank you, Lord, to your word. Let this word ay hindi lang manatili sa aming mga tenga, kundi manatili ito sa aming puso at kaisipan at may pamuhay namin to ng tuluyan. Na you seek us, hinanap mo kami at kailangan namin tong sagutin. Na Lord, eto ko, handang magpagamit sa iyo. Lord, patuloy niyong katukin ng bawat puso, ang puso ng bawat isang nandito sa iglesyang ito, na patuloy pa magpagamit sa banal mong ministeryo, Panginoon. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, itinataas ka namin, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Ang anak ng Diyos ay patuloy na sasamba sa iyo. Banal na Espiritu, God, continue to move in our midst. Hindi lang dito magtatapos ang gawain mo. Magtatapos ito, Panginoon, hanggang sa muling pagparito mo. Salamat, Lord. In Jesus' name, all the sons and daughters of Christ will say, Amen and Amen. Nakakaupo na po lahat. Nangawit po ba kayo?